Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga tatay, Happy Father's Day sa inyong lahat. And sana lahat ng tatay sa mundo, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, mararamdaman nila yung pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Kung meron man sa inyo dito na may asawa, may tatay na nasa abroad, huwag niyong kalimutan na i-greet sila at sabihin din na mahal ninyo sila. Kasi nga yun yung nagbibigay sa kanila ng lakas loob para ipagpatuloy na labanan ang hamon ng ating buhay. Sa mga tatay, maraming salamat dahil sa inyo na patuloy na nagkakaroon ng buong pamilya ng sapat at higit sa lahat yung pagmamahal na binibigay nyo sa inyong sa pamilya ninyo. Ngayon, may isang trending sa Facebook. Sinasabi doon, tell me who you are or something like that. Pero dito ngayon yung katanungan, tell me that you are a Catholic without saying that you are a Catholic. Ayun, paano nyo masasabi na kayo ay isang Katoliko na hindi sinasabi na kayo ay Katoliko? Sige nga. Ayun, may nakita kong isa. Ayun. Sign of the cross. Pag sino yung nag-sign of the cross, kahit hindi mo pa sabihin na Katoliko ka, malalaman ng tao na ikaw ay Katoliko. Kahit pa yung galit sa mga Katoliko. Di ba? Bakit kaya nagagalit sila pag nagsa-sign of the cross tayo? Yun yung isa sa ang tawag doon, ang bilis lang maintindihan. Dahil tayo ay naniniwala sa banal na santatlo. So ang sign of the cross, my dear brothers and sisters, is the shortest form of prayer, but at the same time, the prayer that honors the Holy Trinity. Kaya kapag nagsa-sign of the cross tayo, kailangan nating banggitin. Kahit pa tahimik lang. Halimbawa, minsan gaganon lang tayo. Pero dapat nasa isip natin, in silence, na binabanggit natin yung Santatlo. And then we are honoring the Most Holy Trinity. Yun po yung sino ba yung basic, ano ba yung basic na natutunan natin sa Holy Trinity? Diba sa Profession of Faith, sa Creed, sinasabi doon na God the Father is the Creator. So galing sa Ama lahat ng bagay. At then yung God the Son, siya yung Redeemer, siya yung Savior. Siya yung pumunta dito sa mundo para tubusin tayong lahat. And imagine, sa ibang mga sekta, si Kristo, si Jesus, para sa kanila ay tao lamang. Hindi siya Diyos. Pero para sa atin, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nagmumula siya sa Diyos, kaya yung mission niya, isa lang dito sa mundo. To show the love of the Father, to show the merciful face of the Father. And then, kung matapos na yung mission niya is to redeem us, to save us from damnation, eternal damnation. Kaya, pagkatapos niya, dumating yung Holy Spirit. At ano yung role ng Holy Spirit? Sanctifier. So siya yung nagpapabanal sa lahat ng bagay, o siya yung nagsasabi sa atin kung ano yung mga turo ni Jesus
siya yung nagpapabanal. Kaya nga, mula ngayon, ang simbahan ay banal kahit pa yung namumuno o nagpapalakad mga tao at hindi banal. Nagiging banal ang simbahan dahil yung mismong naggagabay ay banal. Paano may explain ang Holy Trinity? Maraming pwedeng i-explain na bakit sila naging isang Diyos at tatlo yung persona nila. Ngayon hindi ko dala, pero kahapon sa homily ko, may dala kong 3-in-1 na coffee. Sino ba sa inyo mahilig ng kape? Lalo na sa 3-in-1. Coffee is life, di ba? But then, using that example na bakit siya tinawag na 3-in-1? Di ba may tatlong ingredients? May asukal, may creamer o gatas, tapos yung kape. Bawat isa sa kanila, independent yung function. Pero pag pinaghalo siya, meron siyang nag-iisang lasa. Di ba? Pag asukal lang, masyadong matamis. Pag kape lang, masyadong mapait. Kung gatas lang, minsan, iba yung pakiramdam mo. Pero pag pinaghalo mo sila, and then sakto lang yung mga timpla, hindi mo malalasahan yung iba, kundi isa lang. Pag nasobrahan yung asukal, matamis, di ba? Sobra. Asukal mo na lang yung malalasahan. Ganon din yung role or ganon yung function ng Holy Trinity. Equal sila lahat. But they are one. Nag-iisa lang silang Diyos. Yung function nila iba-iba, pero yung being nila as a God, isa lamang. So pag na-experience natin yung grace o grasya galing sa Holy Trinity sa pamamagitan ng ating mga dasal, lahat nagpa-function. Kasi nga may nagtanong sa akin, Padre, pag magdarasal ba kami ng direct sa God the Father, okay lang ba? Or the same sa God the Son and God the Holy Spirit? Hindi na, pag sa kanilang isa-isa ba, matatanggap ba namin yung grasya? Yes, of course. Matatanggap natin yung grasya. Kasi nga, kahit pa naka-address yan sa God the Father, or God the Son, or God the Holy Spirit, yung formula ng prayer natin is Trinitarian formula. Sabi nga natin, God the Father, and then we say, we ask this through Christ in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Diba ganun yung formula ng mga prayer? Kahit pa direct tayo sa isa-isa sa kanila, yung tatlo o yung dalawa o yung tatlo nagfa-function pa din. Sila pa rin yung gumagawa. Pag dinidinig nila yung dasal natin, yung banal na santatlo pa rin yung gumagawa. Hindi lang yung nag-iisa. Kahit pa direct yung paghingi natin ng dasal. So mga kapatid, kahit pa isa-isa sa kanila, ang matatanggap natin na grasya ay buo at galing sa kanilang tatlo. Kaya nga, ang invitation sa gospel ngayon is we need to make the love of the Holy Trinity in action within us. That the love, that unity, that completeness of the Holy Trinity, kailangan nating ipakita sa iba. Kaya nga sinabi ko kanina, tinanong ko kanina, paano natin maipapakita sa iba na tayo ay Katoliko na hindi man lang, kahit hindi pa tayo nagsasalita? By the sign of the cross. So pag nagsa-sign of the cross tayo, we are expressing the unity, the completeness of love of the Holy Trinity, and we can express that love through to others by saying or by making the sign of the cross. So, para sana dagdag kaalaman or dagdag na sa ating pananampalataya na ang pagsa-sign of the cross ay isang dasal. Kaya huwag nyo nang sabihin na
Padre, nakakalimutan ko na po o hindi na po ako nakapagdarasal. Si many times, narinig ko na yan sa confession. Padre, hindi na po ako nakapagdarasal. Kaya tinanong ko sa kanila, nagsa-sign of the cross ka ba? Opo, kahit sa pagising or pagtulog sa gabi, yun na lang po yung nagagawa ko, sign of the cross na lang. And then sabi ko sa kanila, you are still praying. You are professing the Holy Trinity by the sign of the cross. So, kahit pa busy kayo, hindi na kayo makapagdasal ng mga novena prayers nyo or yung mga favorite prayers nyo, kahit yung mga hindi na kayo naka-rosary, sign of the cross lang. Pero hindi ibig sabihin na, ay, sinabi pala ni Padre na sign of the cross lang, nagdarasal na ako. No, hindi rin ganon. Huwag tayong aabot sa extreme na kapag talagang busy at talagang hindi na natin kaya na magdasal, yung paborito nating mga dasal, yung last resort, sign of the cross. And even some words na praising the Lord or thanksgiving. Lord, I praise you for this day and thank you for this day that you have given me. Or thank you for the good health. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Then, you are praying at the same time, professing your faith. Amen.